Okay, salamat po sa awit. When you are discouraged, you can reach out yourself to God at siya ang tutulong upang ang mga problema ay maparang. So, magandang gabi po sa ating lahat. Salamat po sa Panginoon at tayo po ay muling nakadako sa ating pong bahay-sambahan upang tayo po ay magkasama-sama na makapanalangin po sa ating Panginoon. At salamat po sa inyong pagsisikap na hindi po natin pinababayaan ang ganitong gawain. At panalangin nga po natin doon sa youth camp na sila po ay ingatan ng Panginoon at yun pong purpose, sana po yung magkaroon ng magandang bunga, no? Sila po ay tunay na mabuksan ng Panginoon ang kanilang puso para sa gawain po ng paglilingkod. Yung ating Bible School ay sabi nga po, 2 na lang yung ating estudyante na malapit na rin pong mag-graduate. Okay, at pagkatapos nun ay wala na po tayong Bible student from our church. Okay, ay sana naman po yung ating ministry ng Bible School ay magtuloy-tuloy at marami pang makapaglingkod sa ating Panginoon Diyos. So tayo po ay dadako na po sa ating pagbubulay sa salita ng Diyos every second Wednesday, first Wednesday of the second month. Ay ako po ay may pagkakataong makapagbahagi po ng salita ng Diyos sa Lord's Supper at saka sa prayer meeting and the rest ay ang atin po mga manggagawa ang nagbabahagi ng salita ng Diyos. Well, tayo po sa araw ng Miyerkules ay ang focus natin ay tungkol sa panalangin. At since na yan po ang focus natin, ay muli po ay panalangin ang ating pag-uusapan. Last Wednesday ay si Brother July ang speaker natin, no? So at ang kanyang text ay from the book of Daniel, chapter 6, I guess. It's about the prayer of Daniel na siya po ay hinuli, pinatapon sa yungib, sa apoy, sa yungib ng leon, pero sila po ay biniya ng Diyos na hindi po masaktan. So ang atin pong text ngayong gabi ay napag-aralan na natin. Ang atin lamang pong sinisikap na gawin sa ating pag-aaral ay yung makita po natin yung mahalagang katotohanan na tayo rin po naman ay mapapagpala kung paano po nila na kakamtan ang tugon ng Panginoon sa kanilang panalangin ay gayon din po ang maranasan natin bilang tayo po ay mga anak ng Diyos. At ang atin pong text ngayong gabi ay napag-aralan na nga po natin. Ito po ay sa Acts chapter 12. At alam na natin ang istorya sa Acts chapter 12. Verses 1 to 17. So ito po ay tungkol sa kay Pedro. So naalala na ninyo ang text na ito. But we will read from verses number 1 to verse number 3 na lang po. Okay, up to verse number 5 na lang po para ma-save po natin ang ating time. And let's all stand as we read these few verses from verses number 1 to verse number 5.
Acts chapter 12, and I will read these 5 verses. Just follow me sa inyong sariling Bible sa pagbasa. Ano po? Ito po yung sabi sa verse number 1, nang panahon ngang yaon ay iniunat ni Herodes ang kaniyang mga kamay upang pahirapan ang ilan sa iglesia. At pinatay niya sa tabak si Santiago na kapatid ni Juan. At nang makita niya na ito'y ikinatutuwa ng mga Hudiyo, ay kaniya namang ipinagpatuloy na hulihin si Pedro. At noon mga araw ng mga tinapay na walang libadura. At nang siya'y mahuli na niya, ay kaniyang inilagay siya sa bilangguan at siya'y ibinigay sa 4 na tiga-4 na kawal upang siya'y bantayan, na inaakalang siya'y iharap sa bayan pagkatapos ng Paskwa. Verse 5, kaya nga't si Pedro ay iningatan sa bilangguan, datapwat ang iglesia ay maningas na dumalangin sa Diyos na patungkol sa Kanya. Tayo muna po'y manalangin. Let's pray. Dakila po naming Diyos, aming Ama, muli po kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat po sa iyo na sa gabi pong ito kami po ay binigyan mo ng pagkakataon na muli po ay magkasama-sama upang kami nga po, O Diyos, ay sumamba sa inyo at gayon din po sama-samang manalangin po sa inyo. At ito nga po'y biyaya mo sa amin na kami nga po'y makalapit sa inyong trono ng biyaya. At salamat din po, O Diyos, na kami nga po ay makapag-aaral na muli ng inyong banal na salita. At ang dalangin po namin, O Diyos, ay inyo po kaming pagpapalain sa samahan sa pag-aaral na ito at makita po namin ang aming mga sarili sa mga mahalagang katotohanan ng amin pong pag-aaral. At tutulungan mo po ang inyong lingkod sa pagbabahagi ng iyong banal na salita. At amang lahat ng ito, dalangin po namin sa iyo at hinihingi po ang lahat sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at amen. Tayo po ay magsiupo. So, dito nga po sa ating text ay ang isang malinaw na araling ipinakikita ay ang tungkol nga po sa ating tungkol sa panalangin, na kung saan ay mahalaga pong ito'y ating mapag-aralan upang maranasan din po natin ang pagpapala ng Diyos bunga ng panalangin. Kayo ba'y nagnanais na mapagpala sa inyong panalangin? Of course, yan po ang ating gusto, na pag tayo po'y nananalangin sa Diyos ay maranasan natin yung ating hinihingi sa Panginoon. And I hope kayo po'y meron ng mga ipinapanalangin sa Diyos. Meron ho ba? Meron. Ako ay merong ipinapanalangin sa Panginoon. Matagal na. At akin pong hinihingi at ninanais kong makita ang bunga, ang result ng panalangin iyon. Dito po sa tala ng banal na kasulatan ay makikita po natin na maraming nanalangin sa Diyos na sila ay tinugon ng Panginoon. Marami po, kung sa inyong mga pagbabasa ng banal na kasulatan ay meron kayong maaalaala. Pero ano ba kayo naaalala ang mga tinugon ng Panginoon sa kanilang panalangin? Meron po, katulad ni Hannah sa 1 Samuel. Ano yung kanyang panalangin sa 1 Samuel? Tung si Hannah. Ang tungkol sa pagkakaroon ng anak. Siya po'y nanalangin at siya po'y tinugon ng Panginoon. Nagkaanak. Ang anak ay si Samuel, ang unang
anak niya na naging propeta sa bansang Israel. At yan po ay bunga ng kanyang panalangin sa Panginoon. At pagkatapos noon, ay nadagdagan pa ang kanyang anak. Parang 4 pa yata o nakalima pa bagang anak yun. Ano? So siya ay tinugon ng Panginoon sa kanyang pananalangin. Ganyan din po naman ay makikita natin si Nehemiah. Ano namang ipinag-pray ni Nehemiah? Sa inyong natatandaan sa kanyang aklat. Ang tungkol naman sa pagtatayo ng Wall of Jerusalem. Okay? So siya po'y nanalangin din po sa Panginoon nung mabalita niyang ang Jerusalem, wasak ang kanyang dingding, ang mga libingan sinunog, ay siya po'y nalungkot na mabuti at siya'y nanalangin sa Panginoon at siya'y tinugon ng Panginoon. Kasarap ng tinutugon na sa ating panalangin. Ano po? Yan ang gusto nating makita. Katulad ni Hana, katulad ni Nehemiah. Okay? At si Elijah. Okay? Natatandaan din po natin na siya ay nanalangin sa Diyos doon sa bundok. Ano naman ang inyong natatandaan sa panalangin ni Elijah doon sa bundok? Doon sa... Bakit siya nanalangin doon? Ito ay tungkol doon sa mga propeta ni Baal. No? So, yan po ay may kaugnayan doon sa labanan doon na Panginoon, ipaunawa mo po sa mga taong ito na kayo ang tunay na Diyos. Kung sino ang bababaan ng apoy, ayon ang tunay na Diyos. Naalala ninyo na nagsayaw yung mga propeta ni Baal? Naalala ba niyo yung istorya ngayon? Baka naman hindi niyo binabasa ang Bible ninyo. No? So maghapong sumayaw yung propeta ni Baal at walang apoy na dumating. Yung kanya namang tinayong, anong tawag doon? Yung dambana, pinabuhusan niya ng tubig. Siguro may hukay yun, ilang beses. Hinukay, at nilagyan ng napakaraming tubig na noon ay walang ulan. Sabi nga po doon sa talata, ay hindi pa nakakatapos ng panalangin. Bumagsak na yung apoy. At yun, hinuli yung propeta ni Baal at pinatay. Yan po yung istorya roon. Baka inyo nakakalimutan eh. So, yan po yung mga istorya po roon. At alam din nga po natin ang isa pang istorya na yun nga pong preaching ni Brother July last Wednesday, si Daniel, na marami siyang panalangin. Isa sa panalangin pa rin ni Daniel, kung inyong natatandaan, ay nung si Nabucodonosor ay nanaginip, Nabucodonosor, ng isang malaking imahen, siya po'y nanaginip, ilang beses siya. So, nakakita ng imahen, ano kang interpretation diyan at ini-interpret ni Daniel. Maging sa panahon ni Shadrach, ni Belshazzar, ay nagkaroon din ng vision. At yan din po ay ipinanalangin ng 3 magkakaibigan. Hingi natin sa Diyos ang kahulugan. At yan po itinugon ng Panginoon. So, makikita po natin sa banal na kasulatan ay napakarami pong tala ng mga lalaking tinugon ng Panginoon sa kanilang panalangin. At napakasarap na yun ay maranasan din natin sa ating pananalangin. Alam po nyo, ang panalangin daw po sa Bible, kung ilang beses nakatala, hindi po sure, ay 350 to 400 times yung tungkol sa pananalangin, record ng prayer. Ganon daw pong kadami. So ang ibig sabihin, ang prayer ay, at sa mga nabanggit na po natin, ay hindi po isang simpleng bagay lang.
Ito po ay very special, very important work na ipinakikita ng banal na kasulatan. At ito po ay ipinadadama sa atin up to this present time. Kaya po naman tayo ay nag-aaral nito ay upang sa ganon, ma-realize natin, katulad ng ating gawain ngayong gabi, ay makita natin na ang prayer meeting at ang gawain ng panalangin ay hindi simpleng bagay. Kundi ito'y very important thing in the sight of God. At dapat din po nating ma-realize na ito po ay mahalagang tunay sa ating buhay. Pero nakakalungkot po, may iba't ibang dahilan. No? Every Wednesday, sabi nga po ang ating attendance ay kukunti. No? Ano kaya't magkaroon tayo din ng campaign na isang Miyerkules, katulad ng Linggo ng umaga, ay lahat ng miyembro ay narito para manalangin. Kaya? Kaya natin gawin? So, makikita, magagawa natin yan pagka talagang ating bibigyan ng commitment, at mabibigyan po naman natin ito ng commitment kung naiintindihan natin ang halaga ng panalangin. Pero, pagka hindi natin ito naintindihan, ay hindi natin ito bibigyan ng attention. Okay? Yan po yung ating nakikita riyan. Kaya po sa akin, ang tingin ko po ang talagang nakakahadlang sa isang Kristiyano sa gawain ng Panginoon ay yung kanyang commitment, understanding, and commitment sa gawain ng Panginoon. Pero kung ito'y kanyang lubos na naiintindihan at malalim sa kanyang puso, ay hindi niya pababayaan ang gawain. Anumang gawain yan. So dito nga po sa ating talata, verses 1 to 17, ay ipinakikita nga po rito ang gawain ng panalangin. So naririyan po up to verse number 17 ang pagkakapatay kay Santiago at ang pagkakahuli kay Apostol Pedro, na ang sabi nga po rito ay siya'y pinaplanong isunod na patayin next to Santiago pagkatapos ng Paskwa. Yan po ang record. For sure na siya po ay papatayin. Nakita ni Herodes na natutuwa yung mga Hudiyo. Nung napatay na si Santiago, ito naman ang aking isusunod. At yun ang katuwaan ni Santiago, ni Herodes, natutuwang makita niya ang tao ituwa na kanyang maipapatay itong si Pedro. Alam na po natin ang istorya. At talagang ito'y kanyang pinagsikapang mabuti, kanyang pinababantayan, 4 na tigagapat. Ano sabi ng talata? Sabi rito, at nang siya'y mahuli na niya, ay kaniyang inilagay siya sa bilangguan at siya'y ibinigay sa 4 na tigagapat na kawal upang siya'y bantayan. Ilang kawal yon? 16, no? Isang bilanggo na mayroong 16 na kawal na nakabantay, at pag atin pa pong tiningnan pa riyan sa istorya, hindi lang siya binabantayan ng 16 na kawal, nakagapos pa siya. Nakapusas pa yung kanyang kamay. So makikita natin dito, sabi ng verse 6, at nang siya'y malapit nang ilabas ni Herodes ng gabi ring yaon, ay natutulog si Pedro sa gitna ng 2 kawal na nagagapos ng 2 tanikala. May 2 tanikala, siguro kanan at kaliwang kamay ay nakatanikala. At ang mga bantay sa harap ng pintuan ay nangagbabantay ng bilangguan. Pero mo yung 16 na nga,
ang bantay, nakatanikala pa ang dalawang kamay, na mayroong naroon, at kung yung pag-aaralan pa, mayroong gate diyan na bakal, nakasara, naroon ang bantay. Ay walang kawala talaga ang Pedrong ito. No, imposible siyang makalabas. No? Ganun po yung makikita natin dito sa istorya. At talagang ito po ay talagang pinakikita rito. Pero alam po natin na ayon sa istoryang ito ay nakalabas itong si Pedro at hindi po napatay. No? So, yan po yung nakita natin. Nakalabas si Pedro, hindi siya napatay. Okay? At yun pong pintuang bakal ay nabuksan. Nakalag yung tanikala. No? Siya'y tinapik ng anghel at pagkatapos ay siya'y pinabangon, bumangon ka. No? Akala nga niya, siya nananaginip lamang, nakakita ng pangitain. Bumangon ka at sila'y naglakad. Kala'y nananaginip, kayo ba'y nakapanaginip ng kayo, naglalakad din? Ha? Nung una-una ako nakakapanaginip na ako'y nalipad. No? Na minsan ako'y pinaghahampas, ako na may hindi totoo makataas ay abot ang pa akong hampas eh. Sari-sari ang panaginip eh. Ito pong si Pedro ay akala niya nananaginip. Pero sabi po rito, nabuksan yung pintuan at doon niya na-realize na totoo pala itong nangyayari sa akin. Na, yan po ang istorya. Kaya po nung kinabukasan, nung hinihingi na ni Herodes para patayin, wala na ang Pedro. At alam natin sa istorya na ipinasiyasat, pinahanap, at anong sabi? Nung hindi makita, anong ginawa? Yung mga kawal na yun ang pinapatay ni Herodes. Sa replacement ni Pedro, yung 14 na kawal na yun ang pinatay ni Herodes. Okay? At alam din natin, ultimately, sino pang namatay? Si Herodes din. Pag binasa po ninyong tuloy-tuloy ang kapitulong yan, pati si Herodes, kinain ng uod at namatay. Yan po yung laman ng buong kapitulong ayan. No? So mga kapatid, ang panalangin po na ipinakikita po rito, itong istoryang ito, ay paalaala po sa atin ng halaga ng pananalangin. Kaya tayo nag-aaral nito ay upang ipakita, ipaalaala sa atin na ang panalangin po ay hindi simpleng bagay, hindi bagay na po pwede lang ipagkibit balikat. Sabi nga po ay hindi natin intindihin. Yan po yung ating ipinakikita rito. No? Kaya nga ang sabi ng ating Panginoon sa Luke 18 verse 1, ano sabi niya? Kayo'y magsipanalangin lagi at huwag manglupaypay. Yan po ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Kayo'y magsipanalangin lagi at huwag kayong manglupaypay. Palagi kayong manalangin. Okay? So, mahalaga po mga kapatid, ang gawain ng panalangin. Sana nga po mga kapatid ay nakikita natin ang bagay nito. At alam din po natin, sabi ko nga maraming record sa Bible at maging ang ating Panginoong Jesus, ay gayon na lamang ang kanyang pananalangin. Alam natin ang record. Meron siyang 40 days and nights fasting, and I believe siya ay nananalangin. Siya ay pumupunta sa bundok at nananalangin. Mayroong fasting, siya ay nananalangin. So mga kapatid,
Napakahalaga ng panalangin. Amen? So, ngayong gabi, ang atin pong pag-aaral ay ito po yung aking pamagat. Ang mahalagang katangian ng tinutugong panalangin. Yan po yung ating paksa. Ang mahalagang katangian ng tinutugong panalangin. So, gusto ho ba nating tugunin ang ating panalangin? Sabi natin, yes. So, atin pong pag-aaralan mula po sa ating text na ito. Okay? At sana nga po ay matuto tayo na yung ating panalangin ay magkaroon ng katugunan at makita natin yung kaparanan. No, yun po yung ating purpose ng pag-aaral. Okay? So dito po sa ating istorya, diyan ko rin po kukunin ang atin pong pag-aaral na mga puntos. Ang akin pong puntos ay 6. No? Kay Brother Angel, lesson nung gabi ay 7. 3 ang kanyang na-discuss. No? Ang akin naman ngayon 6. Tatapusin ko pong lahat. Baka bukas ang ating tigil. Okay, hindi ho naman. At ako naman ay kunti lang magpaliwanag. So, ano po ba yung katangian ng gawain sa mahalagang panalangin? So, dito po sa ating talata, verses 1 to 4, ito po ang sabi ng ating talata. Tingnan po natin muli. At nang panahong ngang yaon ay iniunat ni Herodes ang kaniyang mga kamay upang pahirapan ang ilan sa iglesia. At pinatay niya sa tabak si Santiago na kapatid ni Juan. At nang makita niya na ito'y ikinatutuwa ng mga Hudiyo, ay kaniya namang ipinagpatuloy na hulihin si Pedro. At nooy mga araw ng mga tinapay na walang libadora. At nang siya'y mahuli na niya, ay kaniyang inilagay siya sa bilangguan at siya'y ibinigay sa 4 na tigagapat na kawal upang siya'y bantayan na inaakalang siya'y iharap sa bayan pagkatapos ng Paskwa. So makikita po natin dito ang sinasabi sa talata at sabi nga po doon sa verse 5, sila po ay marubdob na nanalangin. Ano po yung unang dapat nating, ano po yung katangian na dapat nating gawin? Katangian na tinutugon para tayo po ay, ano yun? Mahalagang katangian na tinutugon ng Panginoon. Ano po yung katangian? Dito nga po sa panalangin tinutugon ng Panginoon. Ito po yung unang inilagay ko mula sa istorya. Na atin pong gampanan na may tamang dahilan ukol dito. Yung pagganap ng gawain ng panalangin na may tamang dahilan na ukol dito. Yan po. So sila po ay nagsasama-sama sa panalangin na mayroon pong tamang dahilan sa kanilang pananalangin. So mayroon bang tamang dahilan? Mayroon. So alam po nyo mga kapatid, napakahalaga po sa buhay natin bilang mga mananampalataya as church, na ang panalangin po ay mahalaga at mayroon pong tamang dahilan kung bakit tayo ay dapat magsasama-sama. So alam po ninyo mga kapatid, pagka sa iyong sarili, ang iyong tingin sa pananalangin ay hindi mahalaga at wala kang nakikitang dahilan,
Una ay hindi ka mananalangin. No? Bakit ba ako mananalangin? Wala naman akong dahilan. Pero kung nakikita mo na mayroong tamang dahilan, mananalangin ka, lalapit ka sa Panginoon. So marahil kaya minsan tayo ay hindi nakakaganap ng panalangin ay wala naman para sa iyong dahilan para ikay manalangin. No? Pero dito sa istorya, makikita natin na mayroong dahilan ng church para sila'y magsama-sama. Pinatay na si Santiago, papatayin pa si Pedro. Okay? So alam po niyo, sabi doon sa Santiago Kapitulo 3 at 4, talatang 3 at 4, ano sabi ron? Inyo bang natatandaan? Ito yung nagagamit na rin nating talata. Sabi ron, kayo ay nagsisihingi, ngunit hindi kayo tumatanggap sapagkat humihingi kayo ng hindi maganda. At ano pa ang sabi? Sabi riyan, kayo nagsisihingi at hindi kayo nagsisitanggap sapagkat nagsisihingi kayo ng masama upang gugulin sa inyong kalayawan. Hindi sa 4, kayong mga mangangalo niya, hindi baga ninyo nalalaman ang pakikipagkaibigan sa sanglibutan ay pakikipag-away sa Diyos. Sino man na mag-ibig ay ano yun? Nasaan yun? Meron ditong, ye ask not, ano yun, nasaan yan? Sa verse 2 pala, ye have not because ye ask not. Ye have not because ye ask not. E ngayon, bakit ka mag-a-ask? Ay sa iyo naman, walang dahilan. No? So, hindi ka magpipray sapagkat sa iyong sarili, wala kang nakikitang dahilan. Pero as church, we are members of Good Shepherd Baptist Church. Meron ba kayo nakikitang mga kailangan ng church? Aha. Yun po'y dapat nating makita. Sa totoo, ang dami po nating kailangan. No? Yun pong ating loterian na gusto nating may ayos. Hindi pa ayos. Yung ating tanawan, yung ating mga misyon. Aha. So, sa totoo, kung atin po lamang bubuksan ng ating diwa, ay mayroong mga dahilan. Aha. May dahilan. Pero, minsan, ang kumukubabang sa atin ay yung laman, sabi nga doon sa verse 3, no? Para sa inyo lang kapritsyo ng buhay, wala yung magandang rason. But here, makikita po natin dito yung kanilang dahilan ng pananalangin. At maging sa ating personal na buhay. Now, alam po ninyo, meron tayong pangpamilyang pangangailangan. No? Katulad halimbawa po ng spiritual development ng ating buhay. Kumusta po yung spiritual na buhay natin? Tayo bagay masigla? Tayo bagay talagang seryoso sa ating pananalangin? Seryoso sa ating spiritual life? Tayo po ba'y seryoso na ang ating church ay maging fruitful? Naalala ko one time yung magugupit sa bayan, yung si Dabense, ako ay nagpapagupit doon eh. In-interview ko yan. Ilang beses dyan sa church ng Catholic ang service. Kung hindi ako nagkakamali ay parang 9 to 11 times yata in a day na puno palagi yan ng tao. Yun po ang kanya sabi. Matagal na yun.
Dahil ngayon, hindi na ako nakakapagpagupit sa kanya. So, gano'n daw karaming beses. Actually, noong mga time na yun, iniisip ko rin. Dahil doon po si Joel Austin, ako ay nakapunta sa kanyang church. Nag-i-start siya ng service ng Saturday ng pahapon hanggang linggo ng hapon, nakaka 6 times. And 40,000 ang bawat tipo niya, o 20,000. Ako ay sinamin ni Nilo Miranda. At gusto ko rin namang makita dahil nakikita ko sa television. Dami, mga 180,000 baga o 140,000 in a day nang uma-attend that time. Sabi ko, sana ang church ay magkaroon din na sunod-sunod na service maghapon. Pero kailanman hindi po nangyari sa atin. At sa nakalulungkot pa, ay sabi nga po ay sa umaga lang tayo marami at sa mga ibang time ay kakaunti na tayo. So mga kapatid, ang church po ito ay makikita po natin sila po'y napagpala dahil meron pong gagampanan na tamang dahilan. Amen? So yun po'y dapat nating makita sa ating buhay. So as individual believer, as church, naway meron din tayong ganong dahilan sa ating buhay. Bakit ako'y palaging pupunta sa church? Bakit ako'y sasama sa aming mga prayer meeting every Wednesday? Sa personal life ko, bakit ako'y magiging mapanalanginin? Ay meron akong dahilang dapat nagampanan. Amen mga kapatid? Alam po ninyo, pagka tayo merong ganyang kaisipan, hindi lang po prayer meeting, but every time we pray, we will pray those things to our God. Amen? Yun po yung una. At sana po, ang ating encouragement, laliman natin ang ating sarili. Doon sa dahilang kinakailangan nating makita bilang iglesia ng Panginoong Diyos. At magsama-sama tayo. Dito po makikita natin ang buong church ay sama-sama. Amen po? So sana po ay napi-feel natin ang bahaging ito. Okay? Pangalawa, doon sa verse 5. Verse 5. Doon ang ating text. Diyan lang po naman tayo kumukuha ng ating pagbubulay. Anong makikita po natin dito sa ating talata? Ang sabi po ng verse 5, kaya nga't si Pedro ay iniingatan sa bilangguan. Datapuat ang iglesia ay maningas na dumalangin sa Diyos na patungkol sa Kanya. So, paano po paano tutugunin ng Diyos yung ating panalangin? Ito po yung aking inilagay na sagot. Gampanan na marubdob ang panalangin. Gampanan na may marubdob na panalangin. Yun pong panalangin tinutugon ay yun pong panalangin may marubdob na panalangin. Yan po ang sabi ng verse natin. But prayer was made without ceasing of the church unto God for Peter. So nanduroon po ang salitang marubdob. Magandang matutunan po natin ang ganitong klase ng panalangin. Marubdob na panalangin. Hindi puro yung very light na panalangin, nabanggit lang sa bibig, lumabas lang sa bibig, pero walang tunay na diin. Ano bang ibig sabihin ng salitang marubdob? Dito sa English, without ceasing. Walang humpay, walang tigil, tuloy-tuloy. Yan ang ginawa po ng church. So yan po ay
ipinakikita po dito ng ating talata. At nabanggit ko na po kanina doon sa Lucas 18 verse 1, ang sabi ng Panginoon, kayo'y magsipanalangin lagi at huwag mang lupaypay. Oh. So dapat po mga kapatid, ay nanduroon yung sinasabing marubdob na pananalangin. Tayo gahin nakarating na sa ganong espiritu. Alam niyo ang ibig sabihin ng marubdob, hindi po light na panalangin, talagang siguro yung dinadagukan pa nila yung kanilang sarili. Hindi natin alam kung sila bagay malakas ang boses o hindi. Pero naiintindihan natin yung espiritong nanduroon. At yun po yung dapat na panalangin, maintindihan natin, maranasan natin, makultivate sa buhay natin bilang mga anak ng Diyos. Hindi yung naglalarong panalangin. Naaalala ko nga po nung ako'y napasok pa ng high school. Ako'y nag-aral ng high school. Second year, third year, fourth year. Sa simbahan ng Sabadista sa Port Junction. May school po sila eh. Yun po yung mga nag-aaral doon sa Sabadista at ako po na may Baptista. No? Bago din sila kumain, ay nananalangin din. Nagpipray din. Meron po ako doong ka-eskwela, kamag-anak pa yata namin. Si Manuel Gunda. Ay, ang mga prayer nila, yung Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Ay, gumano lang. Kakain na ng tanghalian eh. Sige, ikaw nag-pray na noon, taya ngayon. Parang kinusot lamang ang mata at prayer na raw. Parang sa restaurant, pagka tayo nakain, kadali-dali, at yung iba pa hindi na nananalangin eh. No? Dahil nahihiya. Kayo ba'y nahihiyang mag-pray doon sa restaurant? Nagpipray pa ba kayo? Sana naman, pakita ninyo. No? So dito po, mapapansin po natin sila marubdob. Matindi ang kanilang paghingi. Lord, inyo pong palayain, huwag mo pong pababayaan si Pedro na siya po ay mapatay. Amen? Matindi yung kanilang paghingi. Hindi natin alam kung sila'y nag-iiyakan doon sa loob. Okay? Pero ang sabi po rito, marubdob na panalangin. Kaya po yun ang dapat nating matutunan. Sana po mga kapatid, nakikita natin. Kahit itong text na ito, palagi na nating nadadaanan, atin pong binubulay at yun po yung ipinakita sa atin. Pag-aralan natin marubdob na panalangin. Amen po? Okay, number 3. Baka hindi rin po ako makakatapos. No? So, 6 ho ari eh. So, diyan pa rin po. Idea, pagkatapos po ng marubdob na panalangin, ano pong nakikita natin? Sabi po rito, siya po ay ilalabas pagkatapos, sabi ng verse 4, binabantayan siya ng tigagapat na kawal na inaakalang siya'y iharap sa bayan pagkatapos ng Paskwa. Ilang araw yung Feast of the Passover? Yan po'y 1 week. 1 linggo. Kailan siya nahuli? Hindi klarado sa talata, pero ang idea po ay maaaring 3 to 4 days silang nagpipray. Na yan po ay walang tigil. Ibig sabihin, 24 hours
Bawat araw na sila'y nananalangin, wala silang tigil. Amen? Tayo ilang minuto lang nagpipray. Pero dito po, sila'y tuloy-tuloy na nagpipray. Sabihin na natin 3 days lang. But 24 hours in a day. No? Gaanong kabisihan nila, gaanong katotohanan ang ginagawa nila sa panalangin. So, nanduroon po yung kanilang marubdob na panalangin at pangatlo po ay naroroon nagpapatuloy na pananalangin. Tuloy-tuloy yung kanilang pananalangin ng paghingi hanggang hindi ibinibigay ng Panginoon. Actually, nanduroon, wala sila marahil assurance na kung maliligtas si Pedro, dahil si Santiago'y pinatay, at itong Pedro ito ang isusunod, pero sila po ay tuloy-tuloy na humihingi sa Panginoong Diyos. Alam niyo mga kapatid, nawa po'y matutunan din natin itong ganitong klase ng panalangin. Yan pong Lote Diaz sa tapat, pinagpipray ko yan. Sabi ko ibigay sa atin. Kung ano man, ang prayer ko po riyan, Lord, inyo pong baguhin ang puso nung may kanya ng lupang ayan para ipagbili o ibigay sa Good Shepherd. Pinagpipray ko po yan. Sana samahan niyo ako sa prayer diyan. Para naman lumuag-luag tayo ng paradahan. Doon ay malayo-layo tinatamad kayong pumunta. Pero pinagpipray ko po yan. At ako po merong ipinagpipray every time I pray. Bagaman alam ng Panginoon, ay ipinapaalaala ko sa Panginoon. Lord, ang sabi mo sa Matthew 7:7-8, humingi kayo, kumatok kayo, tumawag kayo at kayo didinggin. Lord, ito po ang sabi mo. Palagi ko yung inuulit sa Diyos. At ang prayer ko sa Panginoon, Lord, inaasahan kong makikita ko yan ng aking mata. Nagagawin mo itong kahilingan ito. At yun po yung aking prayer sa Panginoon. Palagi ko pong ipinagpipray ang isang bagay na yun. Saka ko na lang po babanggitin at sana makita ko yun. Yung bahaging ngayon. So mga kapatid, wala po silang tigil sa kanila pong pananalangin. Kayo ba'y mayroong ipinagpipray na napakahalaga sa inyong buhay? Marami tayong dapat ipag-pray, yung loved ones natin na hindi ligtas. Okay? Yung mga problema natin, marami tayong mga problemang dapat na inilalapit sa Diyos. At ang Panginoon ay may pangako, kumatok ka at ako'y tutugon. Magpapakita sa iyo ng yung kahangahangang bagay na hindi mo naiintindihan. Meron siyang promise Pero ang question, yun bang ating ipinagpray at inyong ipinagpipray, naramdaman na po ninyo, nakita na po ba ninyo? So mayroon pong sinasabi natin ditong katangian ng tinutugong panalangin. Sana po mga kapatid, makaranas din tayo, tayo, ang iglesia natin, tayo sa ating personal na buhay ng ganong result ng panalangin. Amen po? Kayo ba'y naghahangad? Amen. So, hindi ko na po itutuloy dahil kulang na po tayo sa oras. Next time na lang po itutuloy yung sunod, kung kailanman. No?
But yun po yung ipinakita sa akin at sana po ay napagpala din tayo ng salita ng Diyos ngayong gabi. So tayo po idadako na po sa ating mga panalangin. At again, alam na po ninyo yung ating palagi nire-request, yun pong ating mga